Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong interview ng Bilyonaryo News channel kay Senator-elect Ping Lacson. Ano ang kanyang reaction sa pagka-appoint kay General Torre as Chief PNP? Nako, talagang deserving daw si General Torre sa pagka-appoint niya as Chief PNP. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Drilon. Na hindi nakaka-deliver sa kanilang naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP Chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya is a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang polisiya. Wow! Isa pa po, Senator. Ulitin natin Ulitin natin. Naatakasang tungkulin. Ano po ang inyong masasabi sa choice ng Pangulo para sa bagong PNP Chief? Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observan sa kanya is a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang polisiya. Okay. Isa pa po, Senator. Hindi niya masyadong kilala si General Torre kasi kung naging Chief PNP siya, nasa lower rank pa itong si General Torre. Kaya lang, ang basehan niya, yung naririnig lang niya, yung mga feedback tungkol kay General Torre. So, based from those feedbacks, ito na, nagpayag ang dating Chief PNP na he deserves to be appointed as Chief PNP. Ano masasabi nyo? Kasi, yun na nga, decisive, firm, and mission-oriented. So, ito lang din ang aking opinion o reaction is nung na-assign siya sa Samar, yung nadeklara siya na persona non grata. Yun ba yung pagiging decisive, firm, mission-oriented? I don't know kung sa history ng mga nagiging Chief PNP, kung sino-sino sa kanila ang na-declare na persona non grata sa isang lugar. Wala akong alam. Basta, ito lang, it's a fact. May nabasa ko nga, nakita ko yung resolution ng LGU declaring Colonel Torre Panon as persona non grata. Yun. Ano pa? Siguro nga, basing from yung performance ni General Torre sa KOJC SEADS at saka itong pag-aresto kay PRRD, yes, we can say, don't get me wrong, yung kanyang actuation lang, talagang decisive siya. Wala siyang kinakatakutan. May yagba, may balls. Meron siyang guts to implement what has been ordered to him. Kaya, in a way, tama naman itong sinasabi ni Senator-elect Ping Lacson na basing, lalo na itong pinakaletes pag-aresto kay General Torre, yung PRRD, no? Kakalad ka rin ko yan. I am in charge here. O yun. Hindi niya pinapasok si BP Sara. Ano pa? May mga nilabag na batas na as yung Senate hearing, yung pagko-question ni Senator Alan Cayetano, may mga nalabag na batas. Yun, decisive siya. Firm. Mission-oriented. Ano yung mission-oriented? Ang utos sa kanya is
arestuhin si PRRD at dalhin siya sa ipasakay sa eroplano. So, mission accomplished nga talaga. So, nang dahil doon, yun, he deserves to be chief PNP. Bahala na kayo. Yun ang sabi ni Senator-elect Ping Lacson. Wala tayong magagawa. Kaya lang, ano naman ang epekto, i-relate natin ito sa reconciliation na sinasabi ng Pangulo, handa siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Ito ngayon, pagka-appoint kay General Torre, yung the man behind the arrest of PRRD, ano ang epekto nito sa damdamin o yung Duterte block, yung Duterte supporters? Anong masasabi nila? Matutuwa sila? Ito ba, these are signs of reconciliation? O lalong magagalit ang mga Duterte supporters? Ano sa tingin nyo? Itong pagka-appoint, magbubunga ba ito ng pagkakaisa? Pagre-reconcile itong appointment? Kayo ang sumagot. Ako, nagtatanong lang. Ito, yung mga nakakausap ko ng mga kaibigan ko, sabi, ngayon lang, kanina, ano ba yun? Sabi ng, si Torre ang napiling PNP chief. Yes. Ay, lalong magagalit ang tao niyan. Sabi ng aking nakausap. Bakit? Masasaktan yung mga supporters ni Digong. Yung tanong ni Miss Eden Santos doon kay A.S. Bersamin, nung i-announce yung appointment ni General Torre, sabi, hindi ba madidemoralize ang hanay ng PNP niyan? Sagot naman, hindi siguro. Dahil professional naman ang mga pulis. Hindi ba reward lang yan sa di ba kapropromote lang General Torre 2-star rank? Yung galing siya sa Malacanang. So from 2-star, ayun, magiging 4-star na. Ano kaya ang masasabi ng mga mas senior sa kanya, yung mga PMAers lalo na? Sa tingin nyo, maligaya ang mga PMAers na nalampasan ni General Torre? May mga class 92 pa, mga lieutenant general sa PMA na nasa police. Meron ding class 92 na graduate sa PNPA na umaasa na sila yung appoint. Nalampasan sila ng class 93. So, mas junior itong si General Torre. So, yung seniority hindi nasunod. Sabi naman ni Bersamin, merit-based daw. So, yun na. Ano yung merit? Ano yung accomplishment ni General Torre? Baka yung pag-seed sa KOJC at itong pag-aresto kay PRRD. Okay. So, deserving si General Torre as Chief PNP ayon kay Senator Senator Ping Lacson. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon. Ang ating sweldo sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para magkaroon ng mas maayos na bahay ang